Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Kaya nga kapatid, andito pa rin tayo eh. Amen? Kaya nagtatagumpay pa rin tayo araw-araw because we know that Jesus is praying for us. We know that Jesus is strengthening us each day. Why? Because you have a purpose. And last Sunday, umattend sa ating family day, praise God, ang sasaya natin nung Sunday. Amen po ba? Grabe, overflowing ang pagkain. Di ka magkandamayaw, di ba, sa mga kakainin mo. At ano sabi sa atin? We must have this winning attitude. And for that to happen, dapat constantly praying tayo as a Christian. Amen po ba? Ano pa sabi? Consistently praising God. Ano man maging sitwasyon, piliin pa rin natin ang magpuri sa Panginoon and continuously be positive. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang positibo na? And alam niyo po, it will help us a lot na sama-sama tayong makarating sa finish line. Paano natin mararating yung finish line? Dapat malinaw sa atin ang layunin ng ginagawa natin na 30 days challenge. Bakit nga ba natin ginagawa itong 30 days challenge na ito? Because through this 30 days challenge, we will experience this transformation sa buhay natin. Laging inuulit-ulit po ito ni Pastor sa ating PTH at maging sa past messages niya. Ang layunin nitong 30 days challenge na ito ay malaman ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, doon lang tayo magtatagumpay. At talagang maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Bakit? Kasi yan ang dapat na sinusunod ng buhay natin. And the second, sabi nga, yung pangalawang layunin ng ating 30 days challenge ay magawa natin ang gawain ng isang Kristiyano. Yung tipo bang sabi, maging katakataka yung buhay natin sa iba. Na nakikita sa atin yung gawain na dapat na ginagawa talaga natin bilang isang Kristiyano. Bilang may Kristo sa buhay. Kaya nga, ano ba yon? Bilang may Kristo sa buhay, dapat nagbabasa ka ng Bible. Dapat may prayer meeting ka, nagpe-pray ka. Di ba? Dapat dumadalo ka sa mga home group. So, dapat makita sa atin yon. At pangatlo na layunin, maging katulad ng Panginoong Jesus. To reflect Jesus in our lives. This is our ultimate goal. Kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo niligtas, not for us to live for ourselves, kundi sabi nga, mangyari yung tinatawag na Christ-likeness. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Dapat reflection ni Jesus yan. Okay? Dahil marami man tayong malaman, mga kapatid, magawang maraming mga bagay, ngunit kung hindi rin tayo magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga buhay, lahat po yan ay baliwala. At sa layunin pong mga nabanggit natin, mga kapatid, kung iyon pong, sabi nga, mapapansin natin yan, mangyayari sa atin yan, isa lang ibig sabihin. God is preparing something bigger, something ultimate sa buhay natin. Diba sabi ko nga kayo, tinanong ko kayo kanina, ano pa yung gusto mong mangyari sa'yo bago matapos itong taong 2024? And we believe sa pamagitan ng 30 days challenge na ito, there is something new that God is doing in our lives. From day 1 pa lang, hanggang sa pagtatapos nito, alam niyo po ba, sa simulang araw pa lang, hanggang sa matapos, from 29th day, 30th day, ang Diyos ay may ginagawa sa buhay natin. Ano po ang sabi sa Isaiah 43 verse 19? For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? Diba, mga kapatid? Ang Diyos, from day 1 until now, God has not stopped doing something in our lives. Ang sabi, I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na tuyo, yung mga bagay na para bang naliligaw na tayo, because God is moving in our lives, may ginagawa pa rin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So,
we are finishing this not just having faith in what we all have heard and received, but, sabi nga, having action in our faith. So that is the title of our message today, Faith in Action. Alam niyo po, sabi nga, every one of us has faith. Amen? Kaya nga po tayo naligtas eh. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. It is the foundation of why we are living this life. Sabi nga, we have hope for things unseen. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. And also, this is the reason why we have been justified with the Lord. Kaya po tayo naging katanggap-tanggap. Kaya po tayo napatawad sa kasalanan dahil sa pananampalataya. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pero mga kapatid, wag naman po sanang natin pagkamalian na dahil we are justified sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, ay wala na tayong gagawin. Amen po ba? Yung parang, okay na, ligtas na ako eh. Hindi po nagpapatamad ang pananampalataya. Hindi yung wala na tayong gagawin. Hindi po ginagawang tambay ang isang Kristiyano dahil sa pananampalataya. Dahil tandaan po natin, dapat may pangyayari sa pananampalataya natin. Dapat may nangyayari. Faith is more than just belief. It is belief that moves. Amen po ba? Nananampalataya at ito ay may pagkilos, may paggawa. Ang taong may pananampalataya, nararanasan niya ang makapangyarihang kilos ng Diyos. Once you have faith, you will experience the power of God in your life. Faith brings a lot of difference sa buhay ng bawat isa sa atin. So, unang bagay lang po tayo, sabi nga, na-justified tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, dahil po dyan, sabi nga, yung pagkakaligtas sa atin, tandaan po natin again hindi tayo naligtas dahil may ginawa tayo. Nanampalataya tayo kaya tayo naligtas. At dahil sa pananampalataya na yan, mga kapatid, hindi tayo nahihintula sa pananampalataya. The result of that faith, it must have an action. May pagkilos, may ginagawa. Amen po ba, mga kapatid? Ano po ang sabi sa James 2:24? You see that a person is considered righteous, but by what they do and not by faith alone. Ang pananampalataya nagligtas sa atin. Pero hindi tayo nahihinto doon. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin pa rin. O kaya ang taong may pananampalataya, ngunit mas makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa taong may pananampalataya at kumikilos sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, pag nanampalataya ka, meron din tayong pagkilos. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? Amen. And because of that, mga kapatid, praise God, may karapatan na tayong mapunta ng langit. Sabi mo sa katabi mo, naway magkita tayo. And now, we say that we are justified by our works. It is how God intervenes using our lives. So, ibig sabihin, may gagawin pa rin ang bawat isa po sa atin. Because that is how God will best version use us. Diba? Yung sabi nga, natanggap natin yung eternal salvation. At sa pamagitan ng kaligtasan na yan, mga kapatid, naligtas ka at gagamitin ka. Amen po ba? Kaya nga, hindi po pwedeng naligtas ka at wala tayong ginagawa para sa ating Panginoon. So kung matatandaan po natin yung ating pong objective sa ating pong 30 Days Challenge, ang sabi, doon po natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, na ang ultimate will ng ating Panginoon sa atin ay maligtas tayo, yung walang hanggang pagkawalay sa Kanya, at yung hindi tayo mapunta ng impyerno. That is the ultimate goal, kaya tayo nilikha.
So ano pa? Magagawa ang gawain ng isang Kristiyano. Yes, you can be used by God here in this church. Praise God kung ikaw ay may ministry. Tumutugtog ka, nagpapaawit ka, nag-a-usher ka, whatever ministry. Ngunit tandaan po natin, ang pinaka-ultimate na gawain ng isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ay hindi lang basta umawit, tumugtog, kumamay, kundi the ultimate work ng isang Kristiyanong nakakilala ay yung maibahagi yung mensahe ng kaligtasan na tinanggap natin sa ibang tao. Amen? Maganda naman na tayo ay may mga ministry, pero wag po natin kalimutan. Ang pinaka makikita po natin, the only ministry that we can see in the Bible is the ministry of reconciliation. Hindi po natin minamalit yung mga ministry dito, pero pansinin nyo, kung mapapansin nyo in the Bible, yan lang po yung binanggit, the ministry of reconciliation. And that is our ultimate work. Dapat doon natin nakikita yung sarili po natin. So kaya nga po, kapag sinabi natin maging katulad ng ating Panginoon, di ba, yung third, layunin. Yung pag sinabi natin maging katulad ng ating Panginoon, ibig sabihin na ang Diyos natin ay mapagmahal, kaya tayo rin ay magiging mapagmahal. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yun nga lang kapatid, hindi lang yung katabi mo. Kundi, magawa din natin mahalin yung mga taong mahal ng Diyos na kahit alam natin ay hindi kaibig-ibig. So that is why we are going to talk about this message today. So in our text today, basahin ko lang po ulit, in Mark chapter 2 verse 1 to 5. Ang sabi po dito, a few days later, Jesus went back to Capernaum, and the news spread that he was at home. So many people came together that there was no room left, not even out in front of the door. Jesus was preaching the message to them. When 4 men arrived carrying a paralyzed man to Jesus, because of the crowd, however, they could not get the man to him. So they made a hole in the roof right above the place where Jesus was. When they had made an opening, they let the man down, lying on his mat. Seeing how much faith they had, Jesus said to the paralyzed man, "My son, your sins are forgiven." So this story is so amazing on how faith in action is displayed. Sabi nga, it made a great impact to those people who witnessed. Ano po bang nangyari? Meron kasing 4 na taong may dalang paralitiko. At sabi nga natin, dahil paralitiko yung tao na to, hindi siya makalakad. So that is why we have seen, there are this kind of people. Okay? Merong 4 na lalaki na nagdala ng paralitiko sa ating Panginoong Jesus. Pwede nating sabihin kakilala nila to, pwede nating sabihin hindi nila kakilala to, di ba? Walang binanggit eh. Pero ang sabi lang, 4 silang lalaki na dinala ang isang paralitiko sa harapan ng Panginoon. At mapapansin din po natin dito, sa 4 na ito nagdala, ang daming tao. Alam natin, every time na si Jesus pupunta sa isang lugar, ay talagang hindi magkamayaw mga tao. Sabi nga, hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Pero dahil itong mga 4 na magkakaibigan na ito, ay nakita itong paralitiko na ito, dinila nila sa Panginoon at hindi naging madali ang kanilang pagdala. Bakit? Ang daming tao. So, makita po natin, ang action na kanilang ginawa ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya. What is that faith? A loving faith. They were willing to expand great effort to get the paralyzed man to Jesus. Yung alam niyo po yung mga kapatid, yung sabi nga, talagang merong effort. Yan din yung eksaktong puso at pananampalataya na kailangan ng bawat isa sa atin. Na makita natin na ang Diyos ay nagmahal sa tao at dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, magawa rin natin na magmahal sa tao. Now, pag-usapan natin, how can we display faith in action? Okay? How can we display faith in action?
Number 1, compassion for others. So, mga kapatid, pag walang compassion, di tayo magdadala ng tao intentionally. So our motivation is the same as our Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi sa Matthew 9:36? Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ang kanilang mga problema, pero walang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastol. So nang makita ng Panginoon ang tao, ang sabi, nahabag siya. Ang kahabagan ay nararamdaman, nakikita, at naiintindihan ang sitwasyon ng isang tao. Yun ang ibig sabihin ng kahabagan. Katulad po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, para daw silang mga tupang walang pastol. Sa totoo lang, alam niyo po, hindi porket nakangiti, tingnan mo yung katabi mo, hindi porket mayaman, hindi porket maayos ang pananamit, okay yan. Dapat tayo ay tunay na nakadadama. Lalaman natin ang tunay nilang kalalagayan. Dapat may puso rin tayo na katulad ng ating Panginoon Hesus para sa ibang mga tao. Have a compassionate heart. Diba sabi nga natin, maging katulad ni Kristo, pwede naman dalhin. Actually, itong mga apat na lalaki na ito, pwede naman nilang dalhin sa ibang manggagamot. For sure, marami naman doktor sa panahon nila. Pero bakit doon nila kay Jesus dinala? Kasi alam nila na tanging ang paglapit nila sa taong ito sa Panginoon ang magdadala ng tunay na kagalingan. Ang magdadala ng pagbabago sa kalalagayan ng taong paralitiko. Magdadala ng kaligtasan sa kanilang kaibigan. Maging sa bawat isa rin po sa atin. May mga taong inilagay ang Lord sa buhay natin. So hindi lang natin po sila basta kilala mga kapatid, hindi lang natin sila basta kapitbahay, hindi lang natin sila basta kaibigan, hindi aksidente yan na nakilala natin, may pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. But the question is, handa ka ba doon sa gustong ipagawa ng Panginoon? Para madala natin sila sa Panginoon, magsisimula tayo sa pagkakaroon ng habag sa kanila. Pero ang tanong, paano nga ba ako magkakaroon ng habag sa mga taong ito? Nakakalungkot isipin, habang tayo po ay tumatagal na nagiging Kristiyano, para bang nawawala na yung ating compassion for people to be saved. So, how to have compassion for others? Number 1, remember our past situation. Matthew 9:36, ang sabi dito, basahin ko lang ibang translation, no? When Jesus saw the crowds of people, He felt sorry for them. They had troubles in their mind. They had nobody to help them. Ito daw yung kalalagayan. May kaguluhan daw sa buhay ng mga tao. Ang sabi pa sa ibang translation, they seemed weary and helpless. Ano ibig sabihin? Pagod na pagod ang mga tao. They were weary and worn out. Huyag-huyag na. Yun yung sabi, yun yung daw yung itsura ng mga tao nung panahon na yun. They were so confused and aimless. Litong-lito, walang pupuntahan. They were harassed and helpless. They were troubled and helpless. They were hurting and helpless. They were beaten down and helpless. Pasin natin, ang lahat sinasabi helpless, ibig sabihin, parang wala nang tutulong sa kanila. Kahabag-habag, kaawa-awa ang sitwasyon ng mga tao. And my family in the Lord, wag po natin kalimutan. Bago tayo nakakilala sa Panginoon, ganyan ang sitwasyon natin. Kaya nga sabi natin, balikan natin kung saan tayo nagmula para magkaroon daw tayo ng compassion for others. Alam niyo po, I remember nung time po ako na nakakilala sa Panginoon. Yung past life ko bago ako makakilala sa Panginoon. Dahil nga ang tatay at nanay ko lagi nag-aaway, dahil ang tatay ko ay may ibang pamilya. Ako po ay ipinaampon dun sa tita ko. Yung tita ko napaka-stricta pa. Bata pa lang po ako niyan, elementary pa lang po ako. Kami po mga magkakapatid, doon kami tumira. And during that time, I think I was in grade 2. I felt I was already rejected. Bakit?
ang bata-bata ko, bakit doon ako pinatira? Diba? Doon sa tita ko. Bakit hindi doon sa mismong magulang ko? So, and during that time, I was verbally abused. Lagi ako tinatakot ng pinsan ko. And I was even tempted to be sexually abused. Grabe yung takot ko during that time. At nung mga panahon na yon, konting rejection lang sa buhay ko, I always wanted to give up. High school pa lang po ako, nag-iisip na akong gusto kong i-end yung buhay ko. I wanted to end my life. Kaya nga, I was looking for purpose in life, I was looking for attention. Kaya 14 years old pa lang ako, pumasok na ako sa relationship. Bakit akala ko yun kasi yung magpupuno ng buhay ko? At nung nalaman ko na yung tatay ko may ibang pamilya, sabi ko, sisirain ko yung buhay ko kasi alam ko, pag sinira ko yung buhay ko, makakaganti ako sa tatay ko. Para saktan ko yung tatay ko dahil sinaktan niya ako, dahil nagkaroon siya ng ibang pamilya, para isang paraan na saktan siya ay sirain ko yung buhay ko. Kaya nung ginawa ko, sumama ako sa mga kaklase ko. Mabait naman ako estudyante eh. Pero nung time na po na yun, na nangyari po yun, sumama na ako sa mga classmate ko na mga, sabihin natin, mga pariwara, mga bad influence. Bakit? Kasi nasa isip ko noon, sisirain ko yung buhay ko para saktan yung tatay ko. Walang direksyon. I was totally devastated. I was confused. I was troubled. I was hurting. Ito yung storya ko bago nakakilala sa Panginoon. And I don't know your story. Pero may kanya-kanya tayong storya bago tayo nakakilala sa Panginoon. And for us to have compassion for other people, balikan natin, ano ba yung kalalagayan ko noon sa kalalagayan ko ngayon? Mga mahal din natin sa buhay, kaibigan natin, kapitbahay natin, kapamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kaklase mo. Ganyan ang buhay nila ngayon. Naalala ko yung isang kanta, hindi po ako kakanta. Naalala ko lang po ito, kasi naririnig ko po itong kinakanta noong time na bago lang po ako nakakilala sa Panginoon. Ang title po niya, hanapin niyo na lang sa YouTube, di ko po kayang kantahin yan, Nasaan Kaya Ako? Okay? So, bigay ko lang po ibang lyrics, kasi habang ginagawa ko po itong message na ito, naalala ko ito, sabi dito, naglalaro sa hangin ng buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pinansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta, maaring nasa hangin pa ako. My family in the Lord, yung mga taong kakilala natin, yung mga taong nakapaligid sa atin, yaan ang sitwasyon katulad ng sitwasyon natin dati. Amen po ba? And for us to have compassion for others, let us remember our past situation. And seeing yung mga tao na yan, ganyan ang kanilang kalalagayan. Nanggaling din tayo dyan. And it is the heart of God to bring them from darkness into light, into His kingdom. Ang tanong, may ginagawa pa ba tayo? O naging kontento na lang tayo kasi total naman, Kristiyano na ako eh. Pangalawa, for us to have compassion, remember, not just our past situation, but our present situation and God's promised future. Nang tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ano nangyari sa atin? We became children of God. Amen? Naging anak tayo ng Diyos. Ano sabi dito? 1 John 3:1. See how much the Father has loved us. His love is so great that we are called God's children. Dati tayong kaaway ng Diyos. Tayo ay dati nasa kaharian ng kadiliman. But because of this great, extravagant love of God, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. May dating pa ba sa atin pag sinasabi yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang tunay na nakadama ng pag-ibig ng Diyos ay magkakaroon ng pag-ibig sa tao.
Yung manifestation, sabi mong mahal ko ang Diyos at alam kong mahal ako ng Panginoon, mag-uumapaw ang puso mo ng pagmamahal din sa ibang tao. Ano pa? Ang sabi natin, di ba? Yung present situation natin, called out from darkness. Dati tayong nasa kadiliman. Anong kwento mo? Anong patotoo mo? 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. I remember po, nung time po na yon, nasabi ko, sisirain ko yung buhay ko. Sumama po ako sa mga kabarkada ko. Sabi ko, may mga kabarkada ako na aadik-adik. Hindi ko naman sila talaga barkada, pero pinili ko lang, sama ako sa inyo. Ano ba gagawin nyo? Sabi nila, sila daw ay magda-drag racing lang, yung karera ng sasakyan. Sabi ko, sige, sama ako dyan. Pero sabi niya, handa ka ba? Yung magda-drive ay lasing. Wala akong pakialam. Basta gusto ko nang tapusin tong buhay na to. Ganun yung isip ko. Pero alam mo ba, kapatid? Because of the great love of God, habang humaharurot yung sasakyan, talagang yung gulong ng sasakyan ay yung parang may usok na, there is this small voice that spoke into my heart. Ang sabi, anak, mahal kita. Sabi ko, di naman ako uminom Ba't parang may naririnig akong tinig? Di ba? Kasi yung ibang mga kasama ko iba na yung mga iniisip nila, iba na yung pagsalita nila. Pero hindi naman ako uminom, hindi naman kasi ako umiinom. Basta sumama lang ako sa kanila. Pero sabi ko parang, lasing ba ako? Hindi naman ako lasing, pero ba't meron ako narinig na tinig during that time? And I know it is because of that love of God. From that darkness in my situation, inalis ako ng Panginoon. At maging sa bawat isa sa atin. Ano pa sabi? 1 Peter 2:10, for you once were not a people, but you are the people of God. You have not received mercy, but now you have received mercy. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kinahabagan tayo ng Panginoon. At ito pa ang isa pang napakaganda. We have now a changed position. Sobra pong daming, sabi nga, napakadaming bagay ginawaan ng Lord sa buhay natin. The moment na isinuko po natin yung buhay natin sa Kanya, sobrang dami po ang ipinaranas sa atin na matitindi, malalaking transformation. Sabi nga, our position has been changed. And what is that position? From lost to being found. Amen? From sinner to saint. From guilty to forgiven. From broken to being restored. From being bounded, we are now free from darkness to light. Mga kapatid, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon ang sabi, we are a friend of God. From being condemned, we are justified. From being hopeless, we have now hope. We are full of hope. Punong-puno tayo ng takot, but we are now courageous. We have been cursed. Kaya nga sabi, impyerno tayo, but now we have been blessed. We have been saved. From weary to being renewed. From being excluded to included. And from defeated to become victorious. That is our changed position. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? At dahil naranasan po natin ang lahat ng yan, may we have compassion that we also want these people na inilagay ng Lord sa buhay natin, na maranasan din nila kung anong nararanasan natin ngayon. Alam po natin yan. Hindi lang, sabi nga, hindi lang po yung nararanasan natin sa pangkasalukuyan. Naniniwala tayo na marami pang ipaparanas ang Diyos sa atin. Have a compassionate heart like Jesus. What you are experiencing right now at the present, have faith, mga kapatid, na mararanasan din yan ng mga taong inilalagay ng Lord sa buhay natin, sa puso natin. Magkaroon tayo, sabi nga, ng habag at awa. Let those people whom God places in our heart also experience God's promised future. Yung sila rin magkaroon din ng kaligtasan.
Sabay-sabay po natin lakaran yung hinaharap na yon, mga kapatid, na merong magandang kinabukasan na ipinapangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang po sa atin, sa kanila din. The moment that they accept Jesus as their Lord and Savior. Pero ang tanong, sino ang magdadala sa kanila? Sa Panginoon. Alam ko po mga kapatid, hindi po madali ang magdala ng tao sa Panginoon. Marami po tayong kakarapin na maaring di lang natin ituloy ito. Bakit? Pakisabi sa katabi mo, hindi nga madali eh. That is why, my family in the Lord, we must be wise. When I say wise, in terms of displaying our faith, pangalawa mga kapatid, sabi natin, how can we display faith in action? Not just having compassion for others, but creativity in obstacles. May pagsubok, may pipigil sa atin para hindi po natin sila madala sa Panginoon. Yang nanay mo, yang tatay mo, yang asawa mo, yang kaibigan mo, yang kapitbahay mo, yang kakilala mo, hindi yan madaling madala sa Panginoon. Bakit? May mga obstacles. Halimbawa, sarili na lang natin, may kahinaan tayo, may kakulangan tayo. Limitado yung ating kakayanan. At minsan, even yung sarili nating kasalanan, iniisip natin, di na ako karapat-dapat. Ako nga, masama akong tao. Tapos, magyayaya ako ng tao na makakilala sa Panginoon. Para hindi ko yata kaya yon. Sarili natin mismo, kaaway natin. Nagiging hadlang yan, nagiging obstacle. Ano pa? Situation po natin. Halimbawa, bakit hindi mo madala ang tao sa Panginoon? Hindi ka makapag-invite. Hindi mo ma-share yung gospel sa kanila. Kasi nga, ang sitwasyon natin minsan, hirap na hirap tayo sa sitwasyon natin. Ano sabi natin? Ako nga, hirap na ako sa sitwasyon ko, magdadagdag pa ako ng problema ng ibang tao. Ako, may sarili na akong problema eh. Ano pa? What are the obstacles? Not just ourselves, not just our situation, but even Satan. Si Satan, ang sabi, siya po ay yung sinasabi nating adversary. Pag sinabi nating adversary, kalaban. Kalaban natin, gagawin niya ang lahat ng paghadlang para pigilan tayo. Another obstacle, status in life. Okay? Halimbawa, sabi mo, mahirap lang ako. At dahil mahirap ako, ano pa bang magagawa ko? Minsan tinitingnan natin yung estado ng buhay natin. Paano ako makakapagbahagi? Ako nga mahirap ako Ano sabihin nila ng ibang tao? O kaya naman, minsan tinitingnan natin, hindi ko yata kaya mag-share sa mga mayayaman. Bakit? Kasi mahirap lang ako. O kaya sa status ng buhay mo, sabi mo, hirap na hirap ako sa buhay ko, kaya anong focus mo? Maghanap buhay para saan? Para matustusan yung pangangailangan mo. O kaya naman, dahil ikaw ay masagana naman, may trabaho naman, okay naman, sabi mo, okay na yung ganito kong buhay. Satisfied na ako. At least ako, ligtas. O dahil naman sabi nga natin, dahil sa estado ng buhay mo, pagtatrabaho mo, wala ka ng time para sa pinagagawa ng Panginoon. So sa lahat ng mga ito, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na dahil merong mga obstacles in front of us, hindi na tayo gagawa sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, may obstacle ngayon yan. May kinakaharap ngayon yan. Tandaan po natin mga kapatid, hindi naman tayo uutusan ng Diyos sa isang bagay na hindi niya alam na mapagtatagumpayan natin. Ang Diyos, pag may pinagawa sa atin, siguradong sasamahan tayo niyan. Siguradong i-empower tayo niyan. Siguradong ang dulo niyan, tagumpay sa bawat isa sa atin. Amen? Kailangan lang, sabi nga harapin natin yung mga obstacles na yan. Alala ko yung mga disciples na sinabihan ni Jesus, let's go to the other side. Makikita natin in Mark chapter 4, verse 35. Ngayon, habang sila ay naglalayag, si Jesus natulog sa bangka at nakaranas yung mga alagad na sumalpok yung malakas na tubig, malakas na hangin, at natakot sila. At ginising nila si Jesus. Sabi nila, Panginoon, lulubog na tayo, Panginoon, mamamatay tayo dito. Anong ginawa ni Jesus? Bumangon at biglang pinahinto ang unos. Ano pong makikita natin dito? Tandaan natin, basta sinabi ng Lord, ano sabi niya? Go to the other side. Meron mang dumating na unos o bagyo.
Basta sinabi ng Panginoon, ang dapat natin gawin, gawin natin dahil sasamahan tayo ng Panginoon. He has the power. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. He has the power to stop any storms, any obstacles in our lives. Kaya nga sabi, we need to display our faith. And that faith will make us creative. Ano po ang sabi sa Mark 2 verse 4? And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. Di ba? Ang sabi, kasi hindi sila makasingit eh. Kaya anong ginawa nila? Doon sila umakyat sa may bubong. At pag akyat nila sa bubong, mapapansin po natin, binutas ang bubong. Alam niyo po, ang bubong daw dati, hindi po katulad ng mga bubong natin na ganyan. Made of clay. Matitigas po yun. Diba? Hindi na binanggit kung paano, but I believe, because of their faith, meron silang pananampalataya. Alam namin, pag nailapit namin itong kaibigan namin to, itong paralytic man sa Panginoon, alam namin, nananampalataya kami that this paralytic man can be healed. Maging sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, hindi dapat tayo natitinag pag may mga hadlang na kinakaharap ang bawat isa sa atin. Actually, itong apat na magkakaibigan na ito, nung nakita nila yung dami ng tao, pwede nga sabihin nila, ay, balik na lang tayo. Ay, ang hirap naman. Ay, ang daming tao. Saan natin idadaan? Lahat na ng dahilan, pwede silang magkaroon ng dahilan. But, because of their faith, it brought them to be creative. Tara, bitbitin natin. Tara, umakyat tayo sa taas. Tara, butasin natin yung bubong. Lahat ng paraan ginawa nila. Why? Because, unang-una, they have this compassion. Gusto naming gumaling itong taong ito. Naniniwala kami that it is through Jesus that can make a difference in the life of this paralytic man. Sa totoo lang, sabi ko nga sa bawat isa sa atin, pwede tayong magkaroon ng maraming excuses. Halimbawa, minsan, di ba, nag-invite ka. O lalo na itong week na to, yan ang gagawin natin Mag-i-invite tayo. Nung nag-invite ka, sabihin sa'yo, ay, pasensya na, busy ako sa Sunday. Ano sagot mo agad? Okay, sige po. Kapatid, wag mo lang basta tanggapin yun. Tandaan mo, yung pag-imbita mo sa kanya, kalooban ng Diyos niya na maligtas siya. Kaya nang gagawin mo, manalangin tayo. Sabi nga, faith pairalin yung faith natin. Balikan natin hanggang hindi dumarating ang Sunday. Magugulat ka na lang, yung lakad niya hindi na matutuloy. Amen po ba? Bakit? Kasi alam natin na itong taong to, kailangan niyang Panginoon. Nung nag-invite ka, nasigawan ka. Diba? Nasabihan ka, bakit bang kulit mo? Sabi na, tigilan mo na ako Huwag kang titiklop agad, kapatid. Ipanalangin mo. Magugulat ka na lang. Pag malapit na ang Sunday, invite mo ulit. Kailangan lang ng tapang, kailangan lang boldness. Magugulat ka na lang, nagbibihis na una pa sa'yo. That is faith. As long as you know that you are doing the will of God, hindi po pwedeng hindi ka bigyan ng katagumpayan ng Panginoon. Amen po ba? Yung mga matagal nang di dumadalo, balikan natin. Anong sabi sa'yo? Ayoko na, hindi na ako babalik. Nahiya na akong bumalik. Kapatid, huwag kang pumayag. Sabihin mo, susunduin kita, sasamahan kita. Why? Because what we are doing is the will of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapikin mo, kalooban ng Diyos yun. Kaya nga dapat tandaan natin, faith always overcomes. Especially sinasabi nating active faith. May pagkilos. Sabi nga, kakambal ng active faith ang wise faith. These are the faith which enables us to be wise, yung making us think creatively. Nag-iisip tayo ng paraan, nagiging intentional tayo. And when we have creativity in obstacles, anong nangyayari? Yung hindi tayo basta sumusuko, nag-iisip tayo ng mga kaparaanan,
Anong nangyayari? There is turning of obstacles into opportunities. Yung mga iniisip natin na mga hadlang, iniisip natin mga problema, opportunities pala yan. Opportunities of what? Opportunities to see God working in the lives of these people. Pansinin natin itong mga magkakaibigan na to. Instead of seeing the crowd as a barrier, impossible na madala yung tao, yung kaibigan, yung paralytic man, they saw it as an opportunity to exercise their radical faith. Lumabas yung kakaiba, yung matatag na pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag may humahadlang, ang ilagay natin sa ating mga isipan, it's time to prove our faith. Ito yung pagkakataon na ipakita yung pananampalataya. At pag nakita ng Diyos ang pananampalataya at imposibleng hindi siya gagawa ng himala sa buhay natin at maging sa buhay ng mga taong gusto natin dalhin sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Obstacle often reveal how deep is our faith. Gaano ba kalalim yung pananampalataya natin? It must run with perseverance. Sabi nga, basta kasama si Lord, kakayanin anumang harapin. Itutuloy, gagawin, tatapusin, hindi aatras. Basta si Lord ang nagpapagawa. Amen po ba? Ano sabi ni Charles Spurgeon? By perseverance, the snail reached the ark. Ano yun? Di ba yung Noah's Ark? Di ba ano sabi ng Diyos? Lahat ng uri ng hayop, magkakapartner, kailangan pumasok sa arko. Huwag mong i-miss ang snail. Ano ba yung snail sa Tagalog? Di ba yung suso? Di ba? Huwag niyong i-miss. Na-imagine nyo ba? Kasi minsan ang mga nakita lang natin na pumasok sa arko, yung mga malalaki, elepante, giraffe. Pero nakita nyo ba na meron ding suso na pumasok doon sa arko? Na-imagine nyo ba? Gaano kabagal yon? Pero praise God, nakapasok. Kaya hanggang ngayon, maraming iba't ibang klase ng suso nag-multiply dahil merong snail na nakapasok sa arko. Anong ibig sabihin? Sabi nga, kahit mabagal, importante, may progress. Kapatid, importante, may pagkilos. Importante, may ginagawa. Habang naririnig mo kaya itong mensahe ko ngayon, anong iniisip mo? Iniisip mo, sana matapos na si Pastora. O nag-iisip ka na, paano ko ba maiimbitahan yung dapat kong imbitahan? O wala kang iniisip? Di ba? Wala pa rin compassion, wala pa rin abag sa bawat isa sa atin. Nag-iisip ka na ba ng pupuntahan mo this week? Nag-iisip ka na ba na kung sino yung i-chat mo, sinong babalikan mo? Sabi mo sa katabi mo, kalooban ng Diyos yan, sumunod tayo. Like this man, we are called to persevere. Even, sabi nga, kahit sa mga panahon na parang imposible. Bakit po? Dahil tandaan po natin, sa mga imposibleng bagay, hindi pa rin tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Ang laban natin, laban ng Diyos. Sabi nga, ano man ang kaharapin natin, ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sagalang kapatid, huwag natin hayaan na anumang harang o balakid ang makapigil sa atin sa paglapit ng ibang tao sa Panginoon. And when we display our faith in action, nakakalikha tayo ng paraan. Kahit parang imposible, kahit parang nakakatakot, kahit parang mahirap. At pag ginawa po natin yan, just do our part, mamamangha tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin at maging sa buhay nila. Pangalawa, sabi natin, creativity in obstacles. When we are creative in every obstacles that we face, there is transformation within us. Aba kapatid, tayo pala yung binabago. Nagkakaroon din pala ng pagbabago sa buhay natin. Within ourselves, may nangyayari pong malaking bagay.
Yung faith natin na dating nagsasabi, okay na yan, tama na yan, pwede na yan. Mababago yan. Magiging isang malaking pananampalataya na gagawa mismo sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Pansinin natin yung 4 na lalaking ito. Balikan natin. Diba? Itong 4 na lalaking ito, hindi lang sila nakapag-isip ng paraan. Kundi naniniwala ako mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Yung faith nila was activated. Nagkaroon, sabi nga, ng pagpupursige. Hindi basta sumusuko, na bago na ang kalooban nila. At dahil ginawa nila ang kanilang pananampalataya, merong ginawa ang Diyos sa kanila. And you know what? When we are just focused in the Lord, listen to this, pag ang focus natin ay ang Panginoon, there will always be transformation within us and transformation in the people that we want to bring to Christ. Tandaan po natin. Kanina po in our prayer on top of the hill, pinag-pray po natin yung mga tao na gusto nating dalhin sa Panginoon. And I believe nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, meron ka ng tao na nasa isip mo na sabi mo, Lord, gusto ko rin siyang makakilala. And when you had that prayer, yung panalangin na yan, alam niyo ba mga kapatid, from that day na pinag-pray mo yung tao na yan, ang Diyos nagsimula ng kumilos sa kanila. Nananampalataya ba kayo? Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? At alam mo ba, nung time po na yan, sabi ko nga, there is this transformation in our lives. Tayo mismo na bago. Bakit? Aba, dati hindi ka naman nagpe-pray. Pero ngayon nagpe-pray ka na. Dati wala ka naman pakialam sa ibang tao pa. Ngayon meron ka ng concern sa ibang tao. Ito pa matindi. Sino dito ang gusto niya ang kanyang buong pamilya madala niya sa Panginoon? Sabi natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Lahat gusto natin yan. At kung gusto natin mangyari yan, kapatid, ang pagbabago magsisimula sa atin. Halimbawa, sa mga misis dito, gusto mong dalhin ng asawa mo, abay magpakabait ka. Parang walang gusto mag-amen. Diba? Huwag na masyadong maingay kada umaga. Boss, bawasan ang pag-iingay. Mga misis, gusto mong madala asawa mo sa Panginoon, magpabango ka. O sa mga anak dito, gusto mong madala yung mga nanay mo, yung mga magulang mo, aba, magsipag ka. Amen ba? Sa mga anak dito, magpakabait ka. Huwag kang sasagot-sagot. Kaya sabi natin, nagdadala to ng unang pagbabago sa buhay natin. At dahil gusto kitang madala sa Panginoon, imbes na maggagalit-galit ako, imbes na mag-iinit-init ako ng ulo, imbes na magwawala ako, magpapakabait ako. Why? Because I want you to know the Lord. Kaya sabi natin, it brings transformation sa buhay natin. Normal ang obstacles. Pero dapat, it doesn't mean it will stop us. It will lead us to give up. Instead, act your faith. Tandaan natin, we are more than a conqueror. We are an overcomer. Amen? And of course, sabi nga natin, if we have compassion for others, and now we have faith, which enables us to be creative in any obstacle. So, hindi mo bang, hindi ako magpapahadlang. Gagawin ko to, kalooban ng Diyos itong pinagagawa sa akin. Walang takot-takot dyan. Basta gagawin ko lang yung pinagagawa sa akin. Pupuntahan ko yung mga kaibigan ko, sasabihan ko yung mahal ko sa buhay. Number 3. The third point, masabi natin, isa sa pinaka-importante is, sabi natin kanina, compassion for others, creativity in obstacles, and number 3, confidence only in Christ. Sabihin nga natin, confidence in Christ. Sa Panginoong Hesus lamang natin dapat ilagak ang tiwala natin. Huwag tayong magpadala sa nakikita natin.
sa Panginoon tayo titingin. Lalong-lalo, sabi nga, huwag magtiwala sa sarili natin. Huwag sa sarili. Bakit? Unang-una, may problema ka. May pagkakamali ka. Pag tinignan mo yung sarili mo, anong tendency mo? Ay, wala ka nang gagawin. Iisipin mo, titigil na lang ako. Hindi ko kaya to. Lalabas ka na lang ngayon, matapos ko mangaral dito, lalabas ka na, uwi ka, na ganun pa rin yung gagawin mo. Tandaan po natin, huwag natin ilagay sa anumang bagay na nagbabago ang ating pananampalataya. Let us give our faith in God alone who never changes and will never change eternally. Ang Diyos, pag sinabi niya, sinabi niya. Ang Diyos, pag ginawa niya, gagawin niya. Amen po ba? Yung apat na magkakaibigan, nung panahon yun, dala-dala nila yung paralitiko. Imbes na yung crowd ang makita nila, mas nakita nila ang magagawa ng Panginoon. Kaya nga hindi sila napigilan eh. Kaya nga kahit ang daming tao eh. Kaya ang tingnan nila, they were just so dependent, they were just so confident in the Lord that God can make a miracle in this paralytic man. The same thing sa buhay po ng bawat isa sa atin. They were just so focused in the Lord. Focus sila sa magagawa ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ka ba na pag dinala mo ang kapamilya mo, kaibigan mo, kakilala mo sa Panginoon, may gagawin ang Diyos sa buhay nila? Yes. Our confidence is in the Lord alone. Why? Because confidence in Christ alone leads us to what? To have results. May resulta pag ang kumpiyansa nasa Panginoon. Sa buong panahon ng aking pananampalataya bilang isang Kristiyano, alam niyo po, wala po akong maisip na pagkakataon na binigo ako ng Panginoon. And I believe we all have the same testimonies in life. There was no moment in our lives that God failed us. Amen po ba? Wala. At alam ko po hanggang sa ngayon, hindi po ako bibiguin ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang Diyos ay ganyan sa bawat isa sa atin. At ganyan po ang naranasan ng apat na magkakaibigan. Nang simula nilang ilagay ang kanilang paningin kay Jesus lamang, the miracle already started to happen. Nangyari yung himala. Dahil nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Diba? Grabe no? Hindi sa pintuan dumaan. Saan dumaan? Sa bubong. Di ko alam kung paano nila ibinaba yun. Ini-imagine ko, diba? Imagine mo, baka nalaglag. Hindi eh. Diba? Binaba mismo sa harapan ng Panginoon. Paano pa kaya nila naisip na maging eksakto kung nasan si Jesus? Grabe yung creativity pag meron ka talagang pananampalataya. Amen? So pansinin po natin, hindi sila tumigil at sa pamagitan ng pagtitiwala lamang sa Panginoon sa araw na yon, sa lugar na yon, nadala nila ang kanilang kaibigan sa Panginoong Hesukristo. And guess what? Jesus healed their paralytic friend. Jesus acknowledged their faith in action. Kinilala ng Diyos. Anong sabi? Dahil sa inyong pananampalataya. Basahin ko po, Mark 2:5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." They harvested the result of their confidence in Christ. Ganyan po kasi talaga. Ang nagtitiwala lamang sa ating Panginoong Jesus, hindi niya tayo bibiguin. Kung sabi nga, anuman ang ating sitwasyon, magawa nating magtiwala at patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ang nagtitiwala sa Diyos, hindi binibigo ng Panginoon. Amen po ba? Pakitanong mo nga sa katabi mo, nagtitiwala ka ba? At ganun din sa mga dadalhin natin sa Panginoon. Ngayon pa lang, release that faith, show that faith, and we will see results in the lives of the people that we will bring to Jesus. Alam niyo po, ang pinakamahalagang bagay na nangyayari sa isang tao,
kapag kay Kristo lamang siya nagtitiwala, ay mararanasan niya ang himala sa buhay niya. Ano pa? And of course, when we bring people to Christ, nangyayari yung tinatawag na restoration. Pansinin po natin, ang unang pangungusap na sinabi ni Jesus sa taong paralitiko ay hindi agad gumaling ka. Tama po ba? Di ba nung ibinaba yung paralytic man, dapat nasasabihin ni Jesus, be healed. Paralytic Kundi ano sinabi niya? Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Kaya nga nagulat ang mga tao sa lugar na yon. Dahil in the longest time in their history, no one can say those lines. Yung lines na pinapatawad na ang tao sa kasalanan. Bakit po? Kasi sa panahon nila, that is considered blasphemous. Dahil po sa kanilang pagkaalam, ang Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan ng tao. Hindi nila kinikilala kasi si Jesus ay Diyos. But at that time, and this is what's so amazing on that story, that exact moment where Jesus said to the paralytic man is the exact moment that he was saying that I am God. Doon niya pinakita. Kaya ako nasabi that your sins are forgiven because I am God. He revealed Himself. Nagpakilala siya na siya ang Panginoon na nagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya alam niyo, tamang-tama talaga na itong apat na magkakaibigan nito ay dinala yung kaibigan nila. Bakit? Kasi that time, ang kailangan ng taong yan ay ang Diyos sa buhay niya. Hindi lamang mapagaling physically, kundi mapagaling din spiritually. At yan naman po talaga ang sakit ng lahat ng tao. So when we bring people to Christ, out of our confidence in Him, alam niyo po, we just don't heal people physically. We experience the transformation spiritually. Nagkakaroon ng restoration. We are spiritually brought back to God. Nakabalik tayo sa Panginoon at gagamitin din tayo ng Lord para ibalik ang mga tao sa Panginoon. We have experienced forgiveness. Nagkaroon tayo ng chance na tayo ay maging anak ng Diyos. We were given this eternal life to be in heaven. Thankful po ba tayo doon, mga kapatid? Na tayo ay may buhay na walang hanggan, na tayo ay pinatawad? Are we thankful that we are forgiven? Hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng biyaya at awa. So when we place our confidence in Christ, we have result in our lives. And what is that? We have been restored. Naibalik tayo. Naibalik sa atin yung pagpapala, naibalik sa atin yung buhay na walang hanggan, naibalik sa atin yung buhay na dating walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Ganon din, mga kapatid, sa mga taong dadalhin natin sa Panginoon. They will experience restoration. Why? Kasi nais ng Panginoon na ang bawat nilikha niya ay makabalik sa Kanya. We want to bring people to Christ. Why? Because this is the heart of God. Today, my family in the Lord, are we taking that faith to that next level? Are we taking our faith to that extent? And by taking this faith to something more, isa lang ibig sabihin, meron tayong gagawin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron kang gagawin. Dahil tandaan natin, ang pananampalatayang ginagawa ay hindi pwedeng hindi makita ng Diyos. Ang pananampalatayang may ginagawa, napapansin ng Diyos. At pag napansin at nakita ng Diyos yan, mismo ang Diyos gagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Hindi lang sa buhay natin, kundi maging sa buhay ng ibang tao. Tayo pong lahat ay tumayo.